Magandang gabi sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya, mga kapatiran. Tayo po ngayon ay nasa ikalahating sanlinggo muli, araw ng Miyerkules, at tayo ay magsishare uli sa isang istorya na napakaganda at maayos. Ano po? Bakit ko nasabing maayos? Sapagkat Diyos po ay makikita natin na siya ang nag-aayos ng lahat ng bagay. Ano po? Meron siyang mga alituntunin na dapat sundin. Bago po tayo magsimula sa gabing ito ay hinihilingan ko po ang bawat sa atin na yumuko ang ulo upang tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa paggabay niyo po sa amin, pagliligtas niyo po sa amin, sa loob ng kalahating sanlinggo na kami po'y pinahiram nyo ng buhay at lakas, biniyayaan, pinagkatiwalaan. Salamat po sa mga bagay-bagay na natatanggap namin mula sa aming pagsilang hanggang sa mga oras na ito, sa aming pagkagising kanina, at kami po ay muli ay mag-uusap at mag-share about sa amin ang patungkol sa isang napakagandang istorya buhat sa inyong banal na aklat. Sugunawa po ninyo yung banal na espiritu sa lahat sa amin, sa aming mga tagapanood, tagapakinig, upang maintindihan po namin at mamangha kami sa mga maririnig po naming istorya. At pag-aaralan namin ang mga bagay ito sa tulong ninyo at pakigabayan din po kami ng inyong mga banal na anghel upang ang aming minds, ang aming katauhan ay mapokus sa gabing ito. Salamat po sa inyo. At ang lahat po hinihiling namin at pinakikiusap, alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Una po sa lahat, kami ay bumabati sa inyo ng isang happy midweek sa lahat. Ano po? At tayo ay magsisimula na, pero bago tayo magsimula ay ako muna ay magkakaroon ng isang taus-pusong pakikiramay sa pamilya Bakdayan. Namaya pa po ang kanilang tatay na si Tatay Bien, na alam natin na siya ay mahimbing na pagkakatulog lang sa ngayon, at siya ay muling babangon kasama natin upang salubungin ang Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Isa pang pagbati po, kami po ay bumabati kay Lovelyn Cristologo Ocampo sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito, at siya po ay ang panganay naming anak. So, happy birthday, Lovelyn. Okay, bago tayo magpasimula sa ating tatalakayin ngayong gabi ay makakarinig muna tayo ng tanging bilang buhat sa ating mga kapatiran.
Okay, salamat po doon sa mga nagsiawit. Yan po ang choir ng Seventh-day Adventist Linawan Church. Ano po? Sila po ay ang mga awit ng Seventh-day Adventist Linawan Church. Sa pagkakaalam, para mapatid ng mga hindi nakakaalam, ang Linawan Church po ay nasa boundary ng San Jose del Monte at ng Santa Maria. Ano po? Napakaganda nitong church na to. Kung kayo po ay makakarating doon, na ito po ay wall-to-wall carpeted, ang sabi nga, at fully air-conditioned. At ayun po, muli ay bumabati ako ng isang Happy Midweek. Kay Sister Nenit, bumabati siya ng Happy Midweek sa atin. At sa mga nanonood, ay maligayang araw ng Miyerkules sa inyo. Ano po? Ngayong gabi, ang pag-uusapan po natin ay isang istorya na napakaganda. Sa mga Adventist, ito po ay pangkaraniwan lang. Pero sa mga hindi pa po nakakabatid o masyadong familiar sa istoryang ito po ay napakagandang istorya. Ano po? Ito po ay, matatagpuan natin sa lumang tipan ng Biblia. Ano po? Ito po ay makikita natin at ayusin natin ang ating PowerPoint. Okay? Okay. Kung makikita nyo po sa screen, ano na naman itong dagundong ng tubig na ito? Ano po? Ano naman itong parang isang delubyo o isang storm sa gitna ng dagat? Marahil ay iniisip nyo, katulad nung kay Noe. Ano po? Subalit ito isang magandang istorya dahil ang Diyos ay nagbigay ng instruction sa isang tao, pero ito ay kanyang binaliwala. Ano po? Nakakita na ba kayo ng tao na kumakain ng isda? Natural, dahil lahat tayo kumakain ng isda, pero hindi isang buo. O nakakita na kayong taong kumain ng isang buong isda? Siyempre po, nakakita na tayo dahil kayang kainin ng tao ang isang buong dilis. Di ba? Okay, ang istorya pong ito ay matatagpuan natin sa Jonas 1 hanggang 17. Napakaganda po nitong istorya ito. Maigsi lang, pero ito po ay part 1 hanggang part 3 natin gagawin. Ano po? Kaya, just sit back and relax. Pag-umpisa na po natin. Nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amitay. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninibe, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon. Uy, parang si Noah, ano po, magbibigay ng babala. Bakit? Dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Wala pong iniiwan sa istorya ni Noe. Ano po? Si Noe ay binigyan din ng instruction ng Diyos na babalaan ang mga tao sapagkat gugunawin niya ang mundo. Ito naman po, ang sabi ay pumunta ka sa Ninibe. Ano po? Okay, diretso natin. Imbis na sumunod si Jonas, ay tumakas siya. Pero sabi ito, pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpasyang pumunta sa Tarsis. Sumakay siya ng barko, hindi papunta sa Ninibe, kundi papunta sa Tarsis. Pumunta siya sa Jopa at nakakita siya roon ng barkong papaalis papuntang Tarsis. Sumakay siya. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay siya sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. Hindi po yung ibang pasahero, sinasabi rito si Jonas lang, tumakas siya sa Panginoon. Ano po? Marahil ay ayaw niya yung misyon na binibigay sa kanya. Nakakatamad nga naman, siguro, nakakatamad nga naman na pumunta rin sa isang lugar na malaking lugar. Ang Ninibe po ay isang napakalaking lugar. Ano po? At ang tao ron ay mga makasalanan. Mula sa hari hanggang sa pinaka mababang mamamayan, puro po sila makasalanan. Okay, diretso po natin. Nang nasa laot na sila,
Nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin na halos mawasak ang barko. Kung makikita nyo sa screen, ganyan po ang nangyayari sa inyong mga monitor. Ganyan po ang nangyayari doon sa barko. Napakalakas ng bagyo. At ang dagat ay nagngangalit. Ako po ay hindi pa nakasakay sa isang vessel o sa isang barko sa dagat. Hindi pa po. Pero yung aking kapatid, yung aking tatay noon ay nakasakay na sila papuntang Visayas sapagkat meron silang negosyo doon, ay nainabutan sila ng isang malakas na bagyo doon sa gitna ng laot. At sabi nga nila ay pag ang barko ay nasa ibaba, ang dagat ay parang, kung titignan nila sa labas, ay parang bundok. At pag nasa taas naman ng barko, pag tumingin sila sa ibaba ay para itong bangin. Ano po? Diretso natin. Kaya natakot ang mga tripulante. At ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Kung mapapansin nyo sa ating talata, ang Diyos ay small letter D. Ano po? Ang ibig sabihin niyan, Diyos-Diyosan. Hindi po siya tunay na Diyos. Okay? At ang sabi rito ay, itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Para hindi sila lumubog. Lahat ng mabibigat, kaya importante, kaya hindi, basta pabigat sa barko, itinatapon nila sa dagat para hindi sila lumubog. Hanggang ngayon naman daw po, ginagawa yan ng mga mahihinang klase bangka kapag sila ay nabot sa laot, ay nagtatapon talaga sila ng mga gamit. Si Jonas naman ay nakababa na noon sa ilalim na bahagi ng barko, humiga siya at nakatulog ng mahimbing. Kita nyo, meron silang kabina doon sa ilalim ng barko at si Jonas ay natulog doon. Pinuntahan siya ng kapitan. Itong kapitan po ay hindi kapitan ng barangay. Ano po? Ito ay kapitan ng barko. Ibig sabihin siya ang nagmamaniobra kung nagmamaniobra kung paano paandarin ang nasabing barko. Siya ang bahala rin, siya ang pinaka-chief in charge. Ano po? Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Hindi pala alam ni Jonas ang nangyayari. Bumangon ka, sabi sa kanya, at humingi ka ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan. Ibig sabihin, si Jonas po pala ay walang kaalam-alam. Ano po? Na may nangyayari sa labas. Kaya nainis siguro marahil na kapitan, ano ba, napakahimbing naman matulog nito. Hindi niya alam na may nagkakagulo na kami sa labas. Diretso natin ang basa. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpalabunutan na lang tayo upang malaman natin kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito sa atin. In other words, magpalabunatan tayo para malaman kung sino may balat dito, kung sino ang may dalang malas. Di ba ganyan ang madalas na usapan? Ano? Sa atin dito sa ngayon. Tignan natin kung sino ang merong daklang kamalasan. At nagpalabunatan nabunot ang pangalan ni Jonas. Talaga po naman. Ang nangyari ay talagang si Jonas ang dahilan kung bakit nagalit ang Diyos. Kung mapapansin natin kanina sa mga unang talata, ang sabi ay nagpadala ang Diyos ng napakalakas na bagyo. Dahil nga si Jonas ang sabi ay hindi sumunod saan? Sa utos ng Diyos. Ano? Tingnan nyo, si Jonas pa ang napili, kaya talagang walang paraan na hindi siya mabubukol ng mga kasamahan niya na siya pala ang malas, siya pala ang may balat sa puwet. Diretso natin ang basa. Malapit na po tayo matapos. Sandali lang ito. Kaya kinausap nila siya. Gusto naming malaman kung sino ang dahilan ng pagdating sa sakunang ito. Sabihin mo kung ano ang iyong hanap buhay at kung saan ka nanggaling. Tinatanong po nila si Jonas. Naghihinala sila. Bakit ito ang lumabas? Hindi ka namin kilala. Kaming lahat dito ay magkakakilala. Pero ikaw, iba ang itsura mo. Hindi ka namin kilala. Sige, magbigay ka sa amin ng detalye. Sabi ng mga bakit nangyayari ito sa amin? Ano ang dahilan?
sabihin mo rin sa amin kung taga saan ka at anong lahi mo. Tanyo, hindi siya kilala. Hindi siya nila kababayan. Kaya ang nangyari ay pinipilit nilang interviewin si Jonas. Sumagot si Jonas, ako ay Hebreo at sumasamba sa Panginoon. Mapapansin niyo rito, Panginoon ang Diyos. Parehong capital letters. Capital letter P ang Panginoon, ang Diyos ay capital letter D. Ibig sabihin, ito po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi, Diyos sa langit na lumikha ng dagat at ng lupa. Pinakikilala niya yung Diyos. Kung kayo ang kasama ng mga tripulante, tatanong kayo, bakit kung tunay ang Diyos mo, bakit sumapit sa atin ang bagyong ito? Dapat aalalayan nila tayo. Aalalayan niya tayo kasi nandito ka na ikaw ay may tunay na Diyos. Bakit nangyari ito? Di ba? Tatanungin natin yung tatanungin siya. O sino man sa atin tayo nandun, kung talagang ikaw ay tunay na sumasamba sa tunay na Diyos, bakit nangyari ito? Bakit kami minalas na imbis na swertehin at protektahan, bakit ganyan? Tuloy natin ang basa. Kaya lubhang natakot ang mga tripulante. Dahil sinabi sa kanila ng Jonas, tumakas siya sa Panginoon. Ayun, kaya naman pala siniguradong iniisip ito ng mga tripulante. Tumakas siya sa Diyos. Tumakas siya sa Panginoon. Sinabi nila sa kanya, ano itong ginawa mo? Pati kami nadamay. Pati kami nagkaroon ng ganitong sitwasyon dahil pala sa iyo. Tinapon namin yung mga gamit sa dagat. Nasayang mga gamit ng karamihan doon mga importante. Sa 11, ang sabi, at nang lalo pang lumakas ang hangin, naku po, imbis na pumayapa ang hangin dahil na nakita na nila ang malas, ay lalo pang lumakas ang hangin. Sinabi ng mga tripulante kay Jonas, ano ang gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at nang makaligtas kami sa kapahamakan? Sa palagay niyo, ano ang sasagot ni Jonas? Maari sabihin ni Jonas na, dali niyo ako sa Ninive. O kaya ibalik niyo na lang ako doon kung saan tayo nanggaling. Di ba? Para tayo maligtas. O kaya ay kung kayo papunta sa Tarsis, magbabayad dala ako ng extra. Total, may pera naman ako. Ihatid niyo muna ako sa Ninive. Pero ganito ang sabi. Sumagot si Jonas sa kanila, buhatin niyo ako at ihagis sa dagat. Wow! Kita niyo sa likod ni Jonas, napakalakas ng alon, napakalaki ng dagat. Pero ang sabi niya, buhatin niyo ako at ihagis sa dagat. At kakalma ito. Wow! Ano ang magic mo? Bakit kakalma yan? Ano ang mangyayari? Bakit pag hinagis ka namin ay kakalma ito? Hindi nila sinunod si Jonas, sa halip ay sinikap ng mga tripulante na magsagwan papunta sa dalampasigan, pero nahirapan sila dahil lalo pang lumakas ang hangin. Hindi sila uubra sa kapangyarihan ng Diyos kasi merong instruction ng Diyos. Hindi pwedeng masunod itong si Jonas. Yang si Jonas, hindi siya pwedeng masunod. Bakit? Meron siyang misyon na tinakasan. Meron siyang dapat gawin. Pero ang ginawa niya, umuo siya sa Diyos, nag-agree siya, pero hindi siya sumunod. Kaya ito mga tagapanood, mga viewers, kapag tayo'y nakipagtipan sa Diyos, huwag tayong hindi tutupad. Hindi natin sinasabing magiging ganyan ang mangyayari sa atin. Pero pag tayo ay nangako sa Diyos, tuparin natin. Alam niyo kung bakit? Dahil ang Diyos, pag nangako sa atin, tinutupad niya. Hindi siya nagdadalawang salita. Pag sinabi niya, may kasabihan nga tayo sa Tagalog na, pag sinabi ng hari, hindi mababalik. Katulad ngayon, ang Diyos ang hari ng mga hari. Kaya hindi uubra na, basahin natin ulit. Yung mga tripulante sinikap na sumagwan. Sinusunod nila yung sarili nilang kagustuhan. Marami sa ating ganyan. Hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos. Bakit? Sinusunod natin ang sarili nating kagustuhan at napakarami pa nating katuwiran sa buhay. Dahil gusto natin bigyan
ang ating mga pita ng laman. Ano po? At kumisan yung iba nga humahanap pa ng talata sa Biblia para ipagtanggol yung maling turo. Ang masama nito, yung iba mali na ang paniniwala. Itinuturo pa sa kanilang mga members na mali. Akala nyo ba hindi nyo sagutin yan? Sagutin nyo yan. Ngayon, ang sabi rito, lalo pang lumakas ang hangin. Hindi sila uubra kahit marami silang tagasagwan. Hindi sila uubra dahil mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Diretso natin sa 14. Kaya tumawag sila sa Panginoon. Sabi nila, "O Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo. Huwag nyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas." Kita nyo? Nanalangin na sila sa tunay na Diyos. Ito po yung mga ang mga taong ito ay hindi naniniwala sa ating Diyos, sa tunay na Diyos. Sila po ay mayroong mga sariling Diyos-Diyosan. Ano po? Pero sa panahon ngayon, sa panahon na nangyari kay Jonas, na-convert pa ni Jonas itong mga tripulante na to. Bakit? Aba, ay naniniwala na sila sa Diyos eh. Dahil nakita nila, na-experience nila yung delubyo na yan dahil kay Jonas. Imagine, sumakay si Jonas, lumabag siya sa utos ng Diyos, at nagkaroon ng maraming unos at lumalakas pa ang unos, nagpalabunutan sila, eksaktong si Jonas ang napili. Ano po? Ang sabi rito ay, huwag po ninyo kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya. Ang sabi kasi ni Jonas, di ba, itapon siya sa dagat. Ang kala ng mga taong ito ay, sila ang papatay ni Jonas. Pero kung inyong iisipin, si Jonas ang may kahilingan ito. Kaya ayaw nilang itapon dahil iniisip nila, papatay sila. Ang sabi ay, huwag mo po kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya. Na hindi pa naman namin natitiyak kung siya nga ay nagkasala. May mga puso din sila, ano po. Hindi nila sigurado kaya ayaw nilang manakit ng kapwa. Pero, ang sabi rito, pero alam po namin ang mga pangyayaring ito ay ayon sa iyong kalooban. Tingnan nyo, alam nila na convert sila ni Jonas dahil sa pangyayari yan. So, ang nangyari, nakumbinsi ni Jonas na mayroong totoong Diyos. Ang sabi ay, lumikha ng dagat at ng lupa. Yun ang sabi kanina. Diretso natin ang basa. Kaya binuhat nila si Jonas at inihagis sa nangangalit na dagat at kumalma nga ito. Wow! Pumayapa yung dagat. Paghagis na pagkahagis kay Jonas. Eh di lalong namangha yung mga tripulante na yan. Kita nyo? Lalo silang namangha. Nalaman nila na ang Diyos ni Jonas ay ang tunay na Diyos. Kanina nga natuto na silang manalangin, di ba? Tapos natakot sila na itong tao na itong si Jonas na itatapon nila sa dagat ay tao ng Diyos. Kaya nagdalawang isip sila. Pero sa bilin ni Jonas para pumayapa, pag hindi nyo ginawa ito, lahat kayo mapapahamak. Kaya tinapon nila si Jonas. Kita nyo sa inyong monitor, sa inyong screen, itinapon si Jonas. Dahil sa pangyayarang ito, nagkaroon ng malaking paggalang ang mga tao sa Panginoon. Tayo talagang na-convert. Na-convert ang mga tripulante at hindi lang tripulante, may mga nakasakay pala ron. May mga nagbayad na pasahero. Nakita nyo, na-convert silang lahat. Una, ulitin natin. Una, nagpadala ng unos. Nagpalabunutan. Si Jonas ang napili. Tapos, in-interview nila si Jonas. Sabi ni Jonas, ako ang dahilan. Sumunod. Ang sabi ay, itapon niyo ako sa dagat. Pero ayaw nila. Dahil ayaw nilang manakit ng kapwa. Kahit sabihin nilang, nabi natin hindi sila mga tunay na mananampalataya, pero meron silang pag-ibig sa kapwa. Yun ang sabihin natin. Meron silang pag-ibig sa kapwa. Ang ginawa nila, pilit nilang iligtas si Jonas at ang kanilang sasakyan, pati na yung mga pasahero doon at silang mga tripulante. Nagsagwan sila ng nagsagwan. Pero anong nangyari? Hindi pumayag ang Diyos. Malakas kayong magsagwan, ha? Pero palakasin ko ang alon para hindi umusad ang inyong barko, ang inyong vessel. Kita nyo?
Ang sabi rito ay, sabi niya, sige, ihagis na lang natin si Jonas sa dagat. Sa paghagis sila kay Jonas sa dagat, ang sabi ay, pumayapa ang dagat. Biglang kumalma. Kita nyo? Ang sabi nga rito ay, nagkaroon ng malaking paggalang ang mga tao sa Panginoon. Na-convert sila na may tunay na Diyos. Kaya, naghandog sila at nangakong ipagpapatuloy ang paglilingkod at paghahandog sa Kanya. Kita nyo? Talagang ang pangyayari ay pinagtugma-tugma. Ano po? Hindi po kayo na-amaze. Palagay ko, lahat sa inyo ay, lahat na nanonood dito ay na-amaze, namamangha. Kita nyo? Ang pangyayari ito, hindi tumupad si Jonas na pumunta sa Ninive bagkus sa Tarsis, pero yung pala, sa pagtakas siya ngayon, may makukonvert pa. Napakaganda no po. At ang sabi, ang mga taong ito, nung nakita yung himalang na yun, ay nagpatuloy sa paghahandog sa Kanya. Very good ano po. Naging mga mananampalataya sila. Okay, ano lang nangyari kay Jonas nung tinapon sa dagat? Mamamatay kaya siya? Ano ang nangyayari sa kanya? Marunong kayang lumangoy si Jonas, pero kahit na magaling kang lumangoy, sa unos na yan hindi ka makakalangoy. Pero sabi pumayapa ang dagat, gano'n naman kalalim ang dagat. Palagay ko, hindi makakasurvive kung sino man naman. Masabihin mo, kahit na professional swimmer, hindi makakasurvive. Ituloy natin. Ito po'y kahuli-hulihan talata. At samantalang nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda. Kita nyo ay malaking whale o balyena. Para lunukin si Jonas, 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Tumira ng 3 gabi at 3 araw sa loob ng tiyan ng isda. Baka ito'y gigilingin na ng bituka ng isda. Di ba? 3 araw, 3 gabi ang tiga siguro ng katawan ni Jonas. Ano? Diyan po muna magtatapos ang ating talata sapagkat natapos natin yung chapter 1. Yan po ang katapusan ng chapter 1 ng Jonas. Chapter 1 ng libro ng Jonas. Sa susunod na Biyernes po, sa susunod na Biyernes, tayo po ay magpapatuloy sa istoryang ito. Ano ang nangyari kay Jonas sa loob ng tiyan, sa loob ng 3 gabi at 3 araw? Siya ba ay giniling ng bituka ng isda? Siya ba ay namatay doon sa baho ng tiyan ng Alam niyo naman ang mga balyena, kinakain niya na yung mga kapwa niya rin isda, pero hindi niluluto. So, anong amoy doon sa ilalim ng tiyan ng So, sa darating pong Biyernes, sa darating na Biyernes, tayo po ay muling magkikita-kita upang ituloy natin ang kwento. Magandang istorya po na to. Tatapusin natin yung libro ni Jonas. Pero ito po ay hindi nyo kainipan sapagkat napakagandang istorya. Okay, sa ating pagtatapos muna at tayo po ay manalangin bago ko batiin ang mga nandirito. Tayo po yung bukod para manalangin. Ama namin Diyos sa langit, nagpapasalamat po kami sa inyo dahilan sa napakagandang kwento, napakagandang pag-usapan, itong natunghayan namin ngayong gabi. Ang iba po sa amin ay alam na ang kwentong ito, pero ganito po pala ang tunay na pangyayari. Nagkaroon ng maliwanag at kamangha-manghang pangyayari dahil ang mga nakasakay pala, nakasabay ni Jonas ay unay natatakot sila, pero yun pala ang paraan ninyo para sila'y tawagin. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa aming mga isipan na maliwanagan. Salamat po sa inyo upang kami po ay magkaroon ng isa na namang idea bilang isang mga Kristiyano na nakakaalam ng mga istorya buhat sa inyong banal na aklat. At muli tagtatagubilin kami sa inyo sa gabing ito. Kalakip ang mga kahilingan ng mga nagsisipanood ngayon sa aming FB Live na kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo dahil patapos na po ang COVID. Marami na pong nabaksinan, marami na pong gumagaling, at patuloy nyo po sana kaming protektahan. Ngayon naman po ay meron nangyayari na papalit-palit po ang weather, ang panahon dito sa amin.
na lumalaganap ang ubot sipon, ay humihiling po kami ng proteksyon ninyo. At kami po ay nalalaman namin na kami pagagalingin ninyo. Salamat po ng marami at muli ay ito'y hinihiling namin at inaasahan tatanggapin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa mga nakapanood at muli ay binabati ko ang mga nandiritong kasama natin, Sister Nenet, ang aking pamilya, si Bel, si Nelson, si Inang, si Yet, nandito na naman at hindi nawawala tuwing ating pagpupulong, si Junjun Regalado, ayan, ito po ay aking pamangkin na nasa Thailand, si JR, si Paring Romy, tagal na natin hindi nag-uusap, sana isang araw ay magkapag-usap ulit tayo at miss na kita. Ayan, si Brother Arnel na hindi rin nawawala sa tuwing gabing ating pagpupulong at lagi siya present. Palagay ko itong taon na to ay marami nang alam at siya po ay pinadalang ko rin ng aklat na para ating kanyang pag-aralan at basahin. Brother Arnel, napakaganda nung yung librong maliit, yung ano nga yung libro na yun? JR, pakitingnan mo nga. Yung nasa ibabaw. At ito binabasa namin araw-araw ng aking misis. Yung birthday, yung green. Kasaysayan ng pag-asa. Ayan. At araw-araw, napakaganda. Kami ay araw-araw binabasa namin bago kami mag-almusal. At yung istoryang ito ay para kang nanonood ng Amprobinsyano. Okay, kung sino pa po ang may gusto sa inyo ay magsabi lang kayo, padadalan ko po kayo. Wala kayong gagastusin. Ako po ang bahala sa lahat. At meron pa po, yung mga hindi nakapanood, pakishare lang naman po ito please. Pakishare po itong live na to at paki-like na rin po ang aking FB page na Brother Jesse Crisologo. Paki-like lang po at isa pa rin po yung aking YouTube account, paki-subscribe na rin po. At pagkatapos yung subscribe, ay pakishare na rin po ulit. At tayo po ay nakakatulong sa gawain ng Panginoon. Kung hindi po kayo marunong magsalita, kung hindi po kayo marunong magsermon, kung wala kayong talento sa ganito, ito po isang napakalaking bagay sa gawain ng Panginoon. Ano po? Muli po, ako ay bumabati sa inyo ng isang maligayang kalahating sanlinggo. Happy midweek sa inyo. Iba sa Tagalog, ano po? Ibang-iba. So, sa loob ng ilang araw, ngayon ay Miyerkules, Huwebes, Biyernes ng gabi, kita ulit tayo at sa Sabado ng umaga. Ano po? Itutuloy-tuloy natin ito sa ang istorya ito na napakaganda. Muli, ako'y bumabati sa inyo ng Happy Midweek at ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin. Maraming salamat.